At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. First question from Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, may ilang mambabatas po na hindi kontento, gaya ni na Representatives Leila de Lima at Chel Jokno, dun sa pakiusap lang ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad yung ilang panukalang batas kabilang yung Anti-Political Dynasty Bill at Independent People's Commission. Ang katwiran nila, ma'am, kung sincero ang presidente at talagang gusto niyang maisabatas itong mga ito, bakit hindi sinertify as urgent? Ano pong sagot ng palasyo dito? Unang-una po, ito ay Congress at executive na priority bills. Alam po natin yan at nagbigay na po ng mensaheng Pangulo na ito ay unahin. At pag-aralang mabuti para maipasa kaagad. Malinaw ang mensahe ng Pangulo. At malinaw din naman po ang sinasabi ng konstitusyon kung kailan lamang po, kailangan mag-certify as urgent ng bill ang Pangulo. Ito ay kung may tinatawag ng public calamity or emergency. So, naaayon naman po sa konstitusyon ang ginagawa ng Pangulo. Hindi naman ibig pong sabihin na hindi sinertify as urgent ang isang bill, ay hindi na po sincero ang Pangulo. Kaya po, binigyan niya ng mensahe, malinaw, priority bills po ang 4 na legislative measures. And what motivated the President, ma'am, to finally push for the swift passage of these bills? Naging factor po ba somehow yung galit ng publiko sa mga politiko, sa corruption sa gobyerno? Yung 4 na bills sa pinag-uusapan natin. Una-una po, naiiba na po yung political landscape. Nakikita natin na mayroong mga umaabuso na politiko, may nagpapaikot ng batas. Public demands a fairer system. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan at hindi nang iilang mapang-abusong politiko. Nais ng Pangulo na ang taumbayan ay makapamili ng liderato nang naaayon sa merito at hindi sa apelido. Next question, Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, what prompted the President to support the anti-dynasty bill, given that when he was still a presidential aspirant, he said that there is nothing wrong with political dynasties. Ma'am, let me just read what he mentioned in January 2022. Why would you make political dynasty illegal? Paano kung yun ang gusto ng tao? The perception is political dynasty is bad, which is not the case. You are targeting a very specific group in society. Ang politika naman is all about performance. If you're worried about dynasties, then take everybody to an election. So, ma'am, may we know what changed his mind? Katulad ng sinabi natin kanina, nagbabago ang political landscape. Maraming umaabuso. At tama naman ang Pangulo, ang kapangyarihan ng pagboto ay nasa kamay ng taumbayan. Pero dahil dito may mga naaabuso, nais ng Pangulo na ipabatid sa taumbayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. Ma'am, quick follow-up lang po. How does the President define dynasty? And what are the provisions does he intend to see in the measure? And confident ba, ma'am, yung Palas na this bill will be pushed in both chambers of Congress given na we know for a fact that some lawmakers actually hail from dynasties? Kaya nga ang bilin ng Pangulo, aralin tong mabuti para maging tama ang definisyon ng dynasty. Thank you, ma'am. Next question, Tristan Nodalo, Newswatch. Good morning, Yusek. Lumabas din po kamakailan, from former presidential spokesperson Harry Roque, and sabi rin po ng lawyer ni Senator Bato de la Rosa ay may information po sila about an ICC warrant against Senator Ronald de la Rosa. If it truly exists, is the palace prepared to enforce it, and how? Kung meron silang alam, di ipagbigay alam nila sa lahat. Sa ngayon ay wala pa pong kumpirmasyon kung mayroong natanggap na abiso patungkol sa existing warrant of arrest. Sa ating pagkakaalam, even the ICC could not confirm the issuance of the said warrant of arrest. So, hintayin na lamang po natin kung talagang magkakaroon ng issuance ng warrant of arrest ang ICC. But follow-up lang po, this early on, you have Senator Robin Padilla saying
publicly giving advice to Senator De La Rosa that he should never surrender to a foreign power. Does Malacanang see this as encouraging to non-cooperation? And ano pong mensahe nyo kay Senator De La Rosa who has been absent rin sa Senate for quite some time? Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Kapag ka po naman may valid warrant of arrest, alam naman natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang humanap sa kanila dahil trabaho nila to. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. At kung payo natin kay Senator Bato, hindi po ako ang kanyang lawyer. Next question, Chloe Hofana, Business World. Hi, Yusek. Regarding lang po sa General Appropriations Bill for next year's budget, will the President certify this as urgent given his historically he certified the bill as urgent? Hindi ngayon. Hindi. Ngayon. Hindi. And that's for a fact, Yusek. Dahil patapos naman na sila at sa ating pagkakaalam, bago magpasko ay isusumitin nila yung enrolled copy ng GAB. In other matters, Yusek, yesterday, the peso hit an all-time low of 59.22 against the US dollar, and just this morning, it touched 59.25. Analysts say this is due to a strong US dollar and a weak local confidence. May we get the palace's reaction on this, and what steps is the administration considering to address the currency's continued weakness? Opo, we are working with the BSP and the economic team at bukas po ay magkakaroon po sila ng meeting. So bukas maaari ko po kayong bigyan ng update. Quick follow-up lang po. Does the administration worry that the peso's weakness will further stoke inflation, especially with the holiday season approaching? Tingnan po natin, malamang ay matatalaka ito bukas. Next question, Janelle Maribok, UNTV. Magandang umaga po, Yusek. Pinakakasuhan na po si Atong Ang ukol dito sa missing sabongeros. Ano po masasabi ng palasyo dito dahil sa mga nakalipas, nagsalita rin po ang Pangulo ukol dito? Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito naaayon sa ebidensya. Ayaw niya po ng agarang pag-iimbestiga tapos walang ebidensya dahil kawawa naman din po ang mga inosenteng tao. Kaya muli, sinasabi natin, hindi katulad ng iba, ang Pangulo po ay nais na puro ebidensya ang gamitin. Hindi madalian. Pero paano natin maialis yung pangamba pa rin ng ilan na baka magkaroon ng special treatment dito sa kaso ni Ang? On whose part? Special treatment? DOJ ay kay Ang. On the part of the DOJ, meron po silang resolution mismo. Resolution nagpapakita ng prima facie evidence na merong reasonable certainty of conviction. So, nasa kamay na po ito ng korte. So, special treatment from the court? We cannot say that. We cannot speculate on that.